Franco. Siya po ay professor sa Department of Political Science sa UP Diliman. Isa rin pong political analyst. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming programa. Hello, oo, salamat. This is Jean Franco. Ayan, thank you po. Salamat po ma'am, si Xander po ito at si Angel. Hi, Sander and Angel. Hello sa mga nakikinig din. Good morning po. Ma'am, dalawa pong panibagong impeachment complaint ang isinampa po kay VP Sara Duterte dyan po sa Kongreso. Ano po ang palagay po ninyo dito, Dr. Jean? Well, ang ibig lang sabihin nito ay hindi kailanman nananahimik yung mga civil society groups dahil nakikita nila na talagang patuloy na mayroong tinatawag na impunity, hindi nananagot ang dapat managot. At kapag nakikita kasi ng mga tao na tila nagkakampihan, may pinagtatakpan ng mga politiko, lalo na yung iba't ibang branches ng gobyerno, talagang civil society lang talaga ang mag-take on ng role, to seek accountability. Opo, may mga nagko-comment po sa aming text line na sinasabi po na gusto lang daw pong pabagsakin si VP Sara Duterte dahil mukhang malakas pong contender sa 2028 presidential elections. Hindi yun ang dahilan, Hindi na ito actually para kay Sara Duterte o hindi ito dahil kay Sara Duterte lang, kundi ito rin yung gustong gustong mailatag ng mga nagpo-file na kailanman dapat managot kung sino man ang managot, hindi ito dahil kay VP Sara. It goes beyond Sara Duterte, so to speak, Opo. May mga panawagan din po, Dr. Gina, parang amyendahan yung ating konstitusyon after nga po na katigan or magdesisyon ng kataas-taasang hukuman hinggil doon sa naunang impeachment complaint na inihain po kay VP Sara na nagsasabing labag po ito sa ating saligang batas. Yung mga charter change kasi, alam mo, normally kapag malapit ng eleksyon, 3 years before the election, mahirap na yun eh. Kasi syempre ang mga politiko, reluctant na sila to change the rules of the game, so to speak. So tingin ko hindi yan mag-gain ng suporta. Of course, naiintindihan ko na sila hindi gusto ng lehislatura syempre yung desisyon ng Supreme Court dahil feeling nila nag-i-encroach dahil nga sinasabi parang ina-amend, Yes. Yung Constitution. Pero ang mahalaga, andyan pa rin yung impeachment process. Ang gusto lang ng korte maging maayos at hindi naman sinasabi ng korte hindi guilty or guilty si VP Sara. So tuloy pa rin, di ba? Yung impeachment complaint naman po laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yeah, oo, of course. Mayroon ding mga nag-file and karapatan nila yon. Pero sabay ito yata, na itatakel. Today po yung kay Marcos, parang sa susunod na linggo pa yata yung kay Duterte. Pero alam nyo, sa aking palagay, mas maraming resources ang presidente na pigilan yung impeachment complaint against sa kanya kaysa ang VP. So doon, sa aking palagay, doon talo ang talo si VP Sara. Kasi kahit sabihin mong ang presidente ay medyo mababa ang approval ratings, mas pataas ang approval ratings ni Duterte, pa din marami pa ring resources ang presidente sa mga kamay niya para makontrol ang House of Representatives at ang Senate. Opo, Dr. Jean, may kongresista rin po na nagsusulong na baguhin daw po ang House rules regarding po sa impeachment after nga po ng desisyon ng kataas-taasang hukuman. Sa tingin nyo, ano po yung mga dapat baguhin dito po sa rules po ng ating Kongreso? Ang tingin ko, sinasabi lang nila na baguhin to abide by yung mga bagong decision ng Supreme Court, Yun lang yung gusto nila para ayusin lang, kasi ito rin yung
what you call this, ito rin yung magpapasunod doon sa itong mga bagong impeachment na final. Opo. Mhm. At Kumbaga, kailangan nilang i-align kung ano yung sinabi ng... Supreme Kasi Court. sabi nila, itong latest decision, no? Mm-mm. Merong binago na naman. So, kailangan nilang i-align kung ano yung sinabi ng Supreme Court na procedure dito sa House Rules para maging maayos. Otherwise, kung hindi nila i-align, di magiging magiging unconstitutional na naman ito, no? opo. So, Mhm. yun yung dito. Ang mahalaga, hindi naman nagdesisyon ng Korte Suprema sa guilt, no? Mm-mm. Or sa substance. Parang sa technicality lang. Technicality, oo. Mhm. Do you think po magpo-push through po sa Senate impeachment court itong dalawang impeachment complaint po laban sa Pangulo at pangalawang Pangulo? Kasi po noong nakaraang taon, hindi ho ito, kumbaga po, parang inupuan eh. Tingin ko mas may pag-asang mag-prosper yung kay VP Sara kaysa sa Pangulong Marcos. Bakit po? Bakit po? Katulad ng sinabi ko, mas marami pa ring resources, financial and political ang presidente kumpara sa VP. Napakaliit ng budget ng VP. Napakaliit ng powers niya compared sa presidente, di ba? So, kung gustong pigilan ng Malacanang, bagamat syempre hindi nila sasabihin yun, meron pa rin silang control sa House of Representatives at sa Senado, di ba? Mas maliit tingin ko yung control ni Sara Duterte, except that yung kanyang nagbabadyang kandidatura siguro sa 2028 might also influence some people, no? Some politicians. Opo. Yung dati ho namin nakausap ni Angel dito na political analyst, ang sabi po niya, pagod na raw po ang taong bayan. Kumbaga parang meron ng... Impeachment fatigue. Ayun, impeachment fatigue. Ano hong komento po niyo ron? Alam mo, ito yung malungkot doon sa desisyon ng Supreme Court nung nakaraang taon. Kasi parang noon, parang may kumbaga may malaking impetus yung parang excited ang mga tao. Mhm. Pero itong nangyaring yung parang parang yung motion niya, yung decision niya last year, tila parang kumbaga parang na-dampen, na kumbaga lumamig yung political environment. Pero hindi nangangahulugan hindi dapat, no? Ginagawa lang ng CSOs yung dapat. So nasa sa ating lahat na kung paano ito tingnan, hindi ba? Kasi hindi pwedeng manatili yung impunity. Yun naman ang mensahe ng mga CSOs, di ba? Kasi kung sasabihin natin na malamig na. Pagod ganyan. na kami, ganun. Parang napaka-defeatist naman. Parang talong-talo ang taong bayan, di ba? Mhm. So kailangan, pag mainit na mainit, saka lang magpa-file ng impeachment kahit may nakikita kang hindi tama, di ba? Opo. And with that, Dr. Jean Franco, maraming Thank you salamat so po, much ma'am. po. It's so nice to have you back po. Salamat po ng marami. Salamat din na marami. Salamat sa inyo sa mga nakikinig. Thank you. Ayan, si Professor